Monica POV. Mauuna na ho kami, palem ni Darius. Sinusundo na ako. Dugtong niya. Hindi ko naman magawang mahiya. Ngumiti na lang din ako sa kanila. I just know na marami-rami nang napag-usapan sina Darius at Aldrin, nakara-rating lamang dito sa El Amadeo. Medyo malaki-laki rin ang pinagbago nito. Nag-usap-usap pa kami sandali, bago tuluyang umalis. Napag-alaman kong busy na pala sa Cavite si Aldrin. Nakahanap daw roon ng magandang trabaho, na may kinalaman sa pag-e-export ng mga produkto, para sa construction at may magandang posisyon sa kumpanya. Tumango naman sina Mang Ador, naiintindihan ang pag-uwi na ni Darius kasama ko. May mga ngiti pa rin sa mga lobby nila, at ginagawa kaming sentro ng tuksuhan. Hanggang sa makaalis kami sa rancho, ay hindi pa rin matapos-tapos ang kanilang panunukso. I couldn't help but feel okay, and happy, pero nandito pa rin ang guilt mula sa ginawa ko. I know it's not easy feeling all these emotions, pero siguro nga ay tama si Alda, masyadong makitid ang pag-iisip ko, tungkol sa kasal namin ni Darius, kaya madalas ay nagkakaganito ako. It's my end that's lacking, dahil si Darius, walang ginagawa kundi intindihin ang mga kapritsyo ko. I'm sure there's a way. I'm sure there's something I can do. Para mapatunayan kung kaya ko rin naman. I'm sure it's not the end yet, right? Nagmamaneho pa lamang si Darius, hindi ko na maiwasang mapatingin sa kanya. Panay ang aking sulyap, naiisip pa rin ang lahat ng tungkol sa aming dalawa. Sa tuwing bumabilang siya sa akin, nakikita ko ang pagsulyap niya sa tiyan ko. Hinaplos ko iyon, at hindi ko maiwasang mapangiti. Noong tinihil na ni Darius ang sasakyan sa garahe, hindi ko na pinigilan pang yamakap sa kanya. Kanina ko pa iyon gustong gawin, nasa rancho pa lamang kami. It was not easy containing my emotions. I'm sorry, Darius. Kung pinag-alala kita, at kung lagi kitang inaaway. Hindi ko na uulitin, puno ng sensiridad kong sabi. Lalo ko siyang niyakap ng mahigpit. My tear fell, and this time, it was because I knew I was wrong. I was the irrational one. Bahagyang natigilan si Darius. Naramdaman ko ang pagkabig niya sa akin lalo palapit, at ang kamay niya sa likod ng aking ulo. I rested my head on his chest. Humaplos naman ang kamay ni Darius sa aking buhok. You stubborn lady, bulong niya. Sa susunod, itatali na kita sa kama. Dugtong niya. I bit my lip. Bahagya akong umahan mula sa pagkakayakap ko kay Darius, para tingnan siya, at hajilapan ang kanyang mga mata. He was staring at me, kalmado pa rin ngunit may bakas ng pagka-amused. Hindi ka na ba galit? Tanong ko at napalunok. I'm sorry, Darius, if I was careless with my thoughts and emotions. May gumugulo lang kasi sa isipan ko. Pakiramdam ko. Pinapanagutan mo lang ako. Baka napipilitin ka lang kasi nandito na. Kaya doon mo na ako pinapatira kasama mo. I'm sorry. Darius bit his lip, sa kabila ng amusement na gumuguhit sa kanyang mga mata, dahil sa pagkakausap ko sa kanya, ramdam kong seryoso siya. Halika rito, para marinig mo ng maayos ang sasabihin ko, yuzel ni Darius at hinayla ako ng bahagya. Patagilid akong naupo sa kanyang kondangan. Ang kamay niya ay humawak sa steering wheel, para ikulong ako sa kanya. Ano iyon? Kinabahan ako, naghihintay sa kanyang sasabihin. He sighed. Seryoso siya noong hinagilap ang mga mata ko. Alam mo kung bakit pinapauwi na kita? He asked slowly. Napalunok naman ako, dahil gusto kong magsama na tayo. I want you in this marriage, Monica. Puno ng sincerity ang kanyang sinabi. There was no trace of joking. We're married, baby. I'm your husband. Hindi ba't dapat lang na umuwi ka sakin? He stared at me, may lamang sa boses. Napalunok ako at dahan-daang tumango. Yes. He bit his lip. You get me now. Pinapauwi na kita, hindi dahil buntis ka, kundi dahil gusto kong magsama na tayo. Buntis ka man o hindi. I want the consummation of our marriage, Monica, seryosong sabi ni Darius. My heart was beating so loudly, na pakiramdam ko ay lalabas na ito sa aking dibdib. Tinitigan niya ako sa kanyang sinabi. Ilang taon kitang hinintay.
Huwag mo na akong paghintayin, Monica, gustong-gusto na kitang makasama. Hindi ko na kayang maghintay. Napalunok ako. I was out of words. Ayaw mo ba skin? Marahang tanong ni Darius. Gusto, sagot ko agad, at napalunok sa bar sa aking lalamunan. His jaw clenched. Gusto ko, Darius, gusto kitang makasama. He sighed. Tumango siya. Then, why are you frustrated? Ayaw mo pang magkaanak tayo. Napatitig ako sa kanya lalo. He was saying it so casually, at para itong mga tanong na binubuhos niya sakin, dahil willing siyang ayusin namin ito at linawin. Naghihintay siya sa sagot ko. Is it because I got you pregnant? You don't want a child yet. Iyon ba? Gumalaw ang kanyang panga, at napahinga ng malalim, akmang mag-iiwas ng tingin, dahil sa hindi ko agad pagsagot. I saw pain crossed his eyes. Humigpit din ang hawak niya sa manibela. I sighed. Hinaplos ko ang kanyang panga, kaya binalik niya ang tingin sakin. Gusto ko, Darius. Gusto ko ito, sorry if I made you think otherwise. I said sincerely. Tinitigan niya ako, probably still thinking if I really do. Para naman akong sinasaksak sa ideya, na dahil iyon sa paulit-ulit ko na pagtanggi sa kanya. That's why it's hard for him to believe it now. Hindi ko na napigilan ang halo-halo kong naramdaman. Napatingin ako sa kanyang lobby, at agad ko na siyang hinalikan. He was unresponsive at first. But I didn't stop. I'll be the mother of your child, Darius. Ako lang. I'm the only one who can carry your children. Saad ko noong bahagyang humiwalay, para hajilapan ang mga mata niyang titig sa akin. His eyes were calm yet passionate. Lalo kong inikat ang aking mga braso sa kanyang batok. Lalo ko siyang hinalikan. Alam ko wala akong ibang kailangan kundi siya lang. It may be hard, because nothing's ever easy, but I know I can prove that I'm capable of loving him, the way he loves me. You know I can't just ignore you, may diin niyang sambit at sinuklian ang halik na iyon. You know it well, ha? I smiled, and kissed him some more. Gaya ng kung paano niya ako laging halikan, I was so frustrated because I kissed him again, without limiting myself anymore. Because every time you do this to me, binalik ko ulit ang halik sa gilid ng lobby, patungo sa mismong lobby niya, and felt his rock body against mine. What, Monica? Darius asked huskily. Hinalikan ko ang kanyang lobby. Ginalaw ko ang aking lobby sa kanyang lobby, at bigla ay nagbalik sa akin ang mga panahong hindi ako takot, na mahalin siya, na ay pakitang mahal na mahal ko siya. Back when I was young and maybe not so stupid. Back when no one judged me for loving him. Every time you make love to me, I can't believe you're mine. Bulong ko sa gitna ng kirot sa aking dibdib. Humigpit ang kanyang paghinga dahil doon. Namungay ang kanyang mga mata. Sa'yo ako, Monica. Mula noon hanggang ngayon. At hindi na magbabago pa, he whispered. He took me as his as we made our way inside the house. After we talked about all those things, hindi ko mapigil ang questionin, kung saan pa nga ba nanggagaling ang mga pangamba ko. Ngunit lahat ng iyon, tinatapos ni Darius. I love you, Monica. He whispered after, nagbibitaw ng mga halik sa aking balikat. After we did it, I couldn't help but hug him again. I love you, too, Darius. The following days were easy. Ang tanging pinuproblema ko ng mga sandaling iyon, ay ang morning sickness ko, pero hindi naman ito mahirap dalhin, dahil hindi naman ako pinapabayaan ni Darius. Sometimes, I visit him in his office. Hindi na rin ako ban sa hotel sa Laya, kaya nakakapunta na ako roon. I got some works to do at the hotel, kaya may suite akong muling inuokupa. Darius remained as the CEO of the Pimentel. Hindi ko na muna kinuha, dahil mas gusto ko muna ang magaan na trabaho, at dahil may kailangan pa akong gawin. Kaya naman ni Darius, kahit hawak niya rin ang Escudero Corporation, but he was planning to pass the company to his cousins, kapag nasa second trimester na ako. Para mabawasan ang kailangan niyang trebawin. Ang sabi ko ay hindi naman iyon kailangan, pero iyon ang desisyon niya. Mrs. Escudero, nasa baba na po si Mr. Escudero, a staff informed me through call. Okay, pababa na.
Thank you. Kinagat ko ang aking labi, at hinarap muli ang aking sarili sa salamin. Mayroong dinner with some important people, at isasama ako ni Darius. Besides, I was really invited. Noong hinanap ko na ang sasakyan ni Darius, nakita ko siya agad na naghihintay na sa labas nito. Just the sight of Darius waiting for me, in his expensive three-piece suit, halos tumalon na ang aking puso. He smirked when he saw me. I was wearing a dress that's exposing my shoulders. Pinagbuksan niya na ako agad. Akala ko ay nakalimutan mo na akong daanan. Ngumuso ako at tumingkayad, para sana humalik sa kanyang pisngi, pero intensyonal siyang bamaling, para tumama iyon sa labi niya. Namula ang mukha ko at bahagyang sinangga ang kanyang tiyan. He chuckled sexily. Pwede ba naman iyon? Sambit ni Darius, at pinasakay na ako sa sasakyan. Noong makarating kami sa dinner place, hindi ko maiwasang mapatigil muna ng bahagya, noong makita kong sino ang mga naroon. Because I saw a familiar face, walang iba kundi si Kemi. Good evening, Mr. Escudero, bati agad ng mga importanteng tao na naroon. Their names are familiar to me, dahil kilala sila pagdating sa field ng business. Sometimes, I forget that Darius is filthy rich. He's a monster in his field. No one dares to touch his empire. Palagi kong naririnig ang mga puri patungkol sa kanya. Even his cousins, hindi interesadong makipag-agawan sa Escudero Corporation, because Darius could handle it very well. Good evening, Governor. This is Monica Escudero, my wife, pakilala ni Darius. Ngumiti ako rito. Good evening, Governor. It's nice to meet you. Nakipagkamay ako sa kanila, at noong malagay ang tingin ko sa gawin ni Kemi Hermosa, na mayroong kasamang lalaking hindi ko kilala, pinili ko pa ring ngumiti. Good evening, Miss Hermosa. Walang kasing pait ang kanyang tingin, lalo na noong halos hindi siya mapansin ni Darius. I just sighed at naupo na sa upo ang nakalaan para sa akin. It was a quick dinner. Puro patungkol sa business ang kanilang pinag-uusapan. Nakaka-relate naman ako, ngunit dahil graduate ng architecture, I couldn't stay that much in the topic. Pagtapos ng dinner, dahil medyo marami ang naroon, nagkayayaan ang ilan na uminom sa isang cocktail bar. At dahil kaibigan ni Darius iyong nagyaya, kahit ayaw niya sana, ako na mismo ang pumayag. Hindi naman ako iinom, si Darius lang. Kita ko rin naman na close siya roon, sa mga nagyaya, at para na rin makapag-usap sila I won't drink. Tatabihan lang kita. I smiled, iyon nga ang nangyari. 6 yata kaming nagtungo sa cocktail bar na iyon. It was high-end and very classic. Marami-rami rin ang naroon. Hindi ko akalaing totoo palang kasal ka na, sabay ngisi ng isang kasama kay Darius, naiiling dahil sa nakumpirma. Naroon din si Kemi, nakikinig sa naging usapan. Ngumisi ito sa sinabi ng lalaki. Hindi ko naman mapigil ang bumuntong hininga. Ikaw, Miss Hermosa. Kailan ka magpapakasal? Bilang nito kay Kemi. Kemi had a bitter and cold expression. Napansin ko rin ang pananamlay sa mga mata niya, pero hindi talaga nito maitatago ang tunay na nararamdaman. Sa tuwing tinitingnan ko siya, alam kong hindi pa siya tapos sa akin. Naaga na ang pakakasalan ko. I better stay single. Ang daming mga agaw sa paligid, she taunted. Darius is busy touching me. Nasa upuan sa countertop kami, at kaming dalawa ang magkatabi. Sa kanyang tabi ay iyong lalaki, at sa kabilang tabi nito ay si Kemi. But many people marry for other reasons than love, the guy says. Gaya ng mga napikot, Kemi smiled a bit. I couldn't help but smile. Nakita ko ang matalim na tingin sa akin ni Kemi, at alam na alam ko naman, kung para kanino ang mga sinasabi niya. Nakita ko ang hindi niya maalis na tingin sa aming dalawa ni Darius. Kalmado pa ako noong nangalumbabo sa counter, dahilan para humulik si Darius sa aking balikat, noong bumaba ang tingin niya roon, dahil sa ginawa kong pangangalumbaba, never minding if someone thinks it's a public display of affection. Habang ginagawa iyon ni Darius, nakatingin ako kay Kemi. I smiled at her, because from now on, I'll stand on my position in Darius's life, posisyon na hinding-hindi mapapasa kanya kahit saang hinagap niya.
Kitang-kita ko ang pag-aapoy ng mga mata ni Kemi. Even more so when I didn't stop Darius. Lalong nag-aapoy ang kanyang tingin, noong mapunta ang mga mata niya sa aking palasengsingan, kung saan mayroong singsing na bigay ni Darius, nito lamang nakaraan, dahil gusto niyang magpakasal ulit kami. This time, a church wedding. Sige lang, Kemi, pangarapin mo lang ng pangarapin si Darius. Dahil kahit sa panaginip, hinding-hindi mo ito mararanasan. He will always be your biggest dream, but he's mine, noon at hanggang ngayon. Pinaniwala mo lamang akong hindi. At kahit anong pangangarap ang gawin mo, you will never feel his love, his touch, the heat of his body. Dahil lahat ng iyon, akin lang. Hindi ko maintindihan ang mga taong, hindi marunong rumespeto sa mga taong may asawa na, iyong hindi marunong ilugar ang sarili nila. I don't understand why she keeps on pushing herself to Darius, when he is already a married man. Bakit niya pa rin pinagpipilitan hanggang ngayon ang sarili, sa taong hindi naman siya gusto? At higit sa lahat, sa lalaking may asawa na. Nakabusangot ako habang nasa swimming pool ng hotel, nagpapalipas ng oras, at nagpapahangin. Madalas ay rito ako namamalagi sa hotel suite sa Laya, at pagtapos ay sasanduan na lamang ako ni Darius, at sabay kaming uuwi. Hindi naging maganda ang nangyari sa cocktail bar, but I'm just glad I went with Darius. Para malaman ni Kemi, kung saan niya nga ba dapat nilulugar ang sarili niya. Magaan na trabaho lamang ang kinukuha ko ngayon, sapat lang para hindi mapabayaan ang trabaho ko, at ang pagbubuntis ko na siyang priority ko ngayon. To be honest, Darius doesn't need my help in the company, pero gusto ko pa ring tulungan siya, lalo na kung kaya ko naman, at syempre, para umuwi siya ng maaga, at makasama ko siya ng mas matagal. Nahiga ako sa sun lounger. Depende sa suot ang pagkakahalata ng tiyan ko, pero hindi rin naman namin tinatago ni Darius ang tungkol dito, kaya ayos lamang kung may makakakita. Well, I'll be more than proud. Para malaman ng mga babaeng umaaligid kay Darius, kung saan nila dapat ilagay ang mga sarili nila. Ma'am Monica, tawag ni Adriano, noong dumating para maghatid ng mahalagang impormasyon. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ko, rito sa hotel. Binalingan ko ito at nilapag ang iniinom. I've been waiting 4 days now na may matanggap na bagong balita. Anong bago, Adriano? Pagtatanong ko agad. May nilahad itong isang brown envelope, kung kaya't bumagsak doon ang tingin ko. Inabot ko rin iyon. Nahanap ko na si Rufo, ma'am, sabi ni Adriano. Binuksan ko ang envelope, eager to know what's inside. At noong nakita ko nga ang mga larawan, ng dati naming driver na si Rufo, at isang address ng bahay, seryoso akong nagbuntong hininga. What about Nay Adora? Nahanap mo rin ba? Umiling si Adriano. Mukhang malayo na ang inuwian ng pamilya ni na Adora, ma'am. Parang takot na takot silang matuntan ninyo, kaya talagang wala silang iniwang bakas, kung saan mo sila mahahanap. Sa totoo lang ay nalisip kong tigilan na ang ginagawa. I feel like I'm okay now. I'm contented, ngunit dahil sa mensahe na iyon ni Adriano, at dahil sa mga nasimula na namin ni Triana, tungkol sa bagay na ito, something in me wanted to push through. I need to talk to Rufo. Sigurado akong siya ang makakasagot sa mga tanong ko. Sabi ko. At sigurado rin ako na may alam siya tungkol dito. He was close to Dad. Kaya sigurado akong alam niya ang sekreto ni Daddy. At sigurado akong mayroon. Sigurado kami ni Triana. Tumango naman si Adriano sa sinabi ko. Magsasalita pa sana ako, kung kailan namin pupuntahan si Rufo, ngunit bago ko pa yun tuluyang magawa, narinig ko na ang isang pamilyar na tinig ng dumating. Nandito ka lang pala, Miss Director, ang mahinhin na tinig ni Kemi. Nagangat ako ng tingin dito, naglalakad sa gilid ng pool, at kada rating lamang. In her white elegant corporate attire, Kemi walked towards my sun lounger. Gumilid ng kaunti si Adriano sa pagdating nito. Ako naman ay nanlamig ang tingin. What do you need from me, Miss Hermosa? Pagtatanong ko, hindi siya agad sumagot. Kaya naman napabilang ang tingin ko rito. Hindi ko mapigil ang umangat ang aking kilay, lalo na nang makita ang kakaibang ngiti sa lobby ni Kemi. She eyed the brown envelope, pagtapos ay kay Adriano, natahimik lamang. What's going on here, saad ni Kemi.
Nagsalubong ang aking kilay. Tinaliman ko siya ng tingin. Wala ba itong ginagawa sa buhay niya, liban na lamang sa guluhin ako? Oh, well, huwag ka munang ma-high blood, Monica, I'm just here para mangumusta sa iyo. Late ko nang natanggap ang balita na buntis ka pala. Congrats, sabi ni Kemi, at naupo sa katabing lounger. So, why are you still running after my husband? Ganyan ka na ba, Kate Sparada? Walang pag-aalinlangan kong sinabi, nabura ng kaunti ang kanyang ngiti. At huwag niya akong ngitian ng ganoon, dahil sinasagad niya ang pasensya ko, sa mga pagpapanggap niya. I might not be as kind as Saint, pero kailanman ay hindi ako magbabait-baitan, katulad ng lagi niyang ginagawa. At ano na naman ang sasabihin mo ngayon? Naibigay ko sa'yo ang asawa ko. Are you going to use my past mistake again? At sabihin na pinikot ko lang naman si Darius. Tumalim ang kanyang tingin. Ngumisi siya. Alam na alam mo. I wonder why, dahil ba sa alam mo rin na iyon ang totoo? Ngumiti ako sa kanya. Alam ko kasi iyon ang paulit-ulit mong ginagamit, laban sakin. It's overused now. Oh, well, she sighed. Hindi ako nandito ngayon para dyan. I'm here to talk about something else more important. Sumeryoso ang tingin ko kay Kemi, at gusto kong pagsarhan siya ngayon ng mga tainga. May nalaman akong siguradong makakatulong sa'yo, sabi ni Kemi at nilingon si Adriano, na nagsalubong ang mga kilay rito, at lumamig ang tingin. Nalaman ko rito sa driver mo, na may pinapahanap ka pala. Rufo, right, ang dating driver ng pamilya nyo. Nanlamig ang sikmura ko, like my senses just got awakened. May alam ako tungkol sa'yo, Monica, bagay na siguradong sigurado ako, na gustong gusto mong malaman. Ngumiti si Kemi, dumkwatro ng upo, at nangalumbaba habang tinitingnan niya ang reaksyon ko. Your father's secret, ha? Hindi ko maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagangat ako ng tingin kay Adriano, at hindi ko matanggal sa akin ang mabilis kong pagduda sa kanya. What is this? Huwag kang magalit kay Adriano. I just saw him the other day, at doon ko nalaman na may alam ka na pala, tungkol sa bagay na ito ngayon. Ngumiti siya, na parang may nalalaman siyang, ako lang ang hindi nakakaalam. I pity you, Monica. Kahit si Darius, pinaglilihiman ka. Malamig ko siyang tiningnan, agad kong naramdaman ang umahong iritasyon sa akin. Huwag mong sir-on si Darius sakin. Stop being desperate, Kemi. Hate me all you want, Monica, pero hindi mo matatanggi na totoo ang mga alam ko. I Saturday properly, naiinis ko siyang tiningnan. Anong alam mo? Trenteng kinuha ni Kemi ang inumin, at sumimsam dito, like she's so ready to waste my time today. Marami akong alam na hindi mo alam, pero kung ayaw mo akong kausapin, itanong mo kay Darius. Mas marami siyang nalalaman. I hate how Darius's name gets rolled out of her tongue. I hate it when she says his name. Tumayo na si Kemi bago pa akong muling makapagsalita. Ngumiti siyang muli, at walang salitang umalis na. Noong tingnan ko si Adriano, yumuko lamang siya at tila kinabahan na harapin ang galit ko. Pasensya na, Ma'am Monica. Noong pumunta ako sa agency na may hawak kay Rufo noon, nakita ako ni Ma'am Kemi. That Kemi, talagang sinasagad ang pasensya ko. Nag-iwas ako ng tingin, at huminga ng malalim. Talagang pati iyon ay pinakialaman niya, kahit noong umalis na si Adriano, at may natanggap akong mensahe mula kay Darius, iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Kemi. I know she's cunning, pero hindi ko maiwasang maisip, ang posibilidad ng kanyang sinabi. I know for sure Dad has a secret, pero iyong pati si Darius ay may sekreto. Iyon ang hindi ko natitiyak. Ano bang ginagawa ni Darius? He has all the time for me and for his work. Kaya ano pa ang posibleng ibang ginagawa niya maliban sa mga iyon? That Kemi, I'm sure she's just fooling me again. Ganito ba talaga siya kabaliw kay Darius? Nagagawin niya ang lahat para lang masira kaming dalawa. Kahit alam niya naman pala na magkakaanak na kami. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.